Good day everyone. So I am Kiana Kalal G. Compra. And sa kini nga video is i-explain ako tanan kung sa man ako mga nasabtan ani nga topic. So ang kini nga topic is all about control structure. So we have three basic structure. Una is natay linear, ikaduha is natay relational or selection, and ikatulo is natay loop. So maghatag og example ani nila tulo isa-isa. So, ang linear structures daw is, kanabitawang kaning, like sunod-sunod lang siya nga steps, and ang mahatag na ko nga example ani is parehaan ng magluto, kanang magkuanog recipe. Syempre, mag-follow magid ka og kaning murag, sunod-sunod nga steps bitaw, gikan sa sinugdanan hangtod sa ulahi. Ikaduha kay ang relational structures. So, dire ay iskibali, mag-imagine ka or kaning mag-decision ka kung mugawas ba ka sa inyong balay or magpabilin lang. So kung atong lahion or usabon ang kaning panahon is matawag na siya nga expression. Syempre kung hayag, magpabilin ay kaning mugawas ka sa inyong balay. Pero kung ulan gani ang kaning or lain ang panahon is magpabilin lang ka or magpuyo lang ka kay syempre lain ang panahon. So kini nga mga desisyon daw is magbalik-balik lang na sila sa atong everyday nga or like ingon nato nga routine. So kana pud siya is matawag daw na siya og linear process. So sa loop is example, una-una nga sige kag balik sa usa ka aksyon. Parehaan nang mag-practice kag sayaw hangtod sa ma-perfect. So ang kining loop is gibuhat or ang buot pasabot ani niya is kanang magbalik-balik bitaw hangtod sa maabot na ka sa isa ka condition. Tapos, ang magamit or gamiton ana sa loop is ang relational structures para mahibalaan kung mupadayon pa ba o dili na. So, para pod malikayan ang mga wala bitaw kahumanan nga pagbalik-balik sa problema. So, to fully harness a flowchart's potential, it's three main structures. First, we have linear. Kaduha, we have relational. And ikatulo is the loop. So, mao to ang akong mga gipangingon o gipanghatagan og example kagaina. So must be integrated daw. So linear structures can function independently, but relational and loop structures need linear constructs. Relational structures evaluate expressions and return to linear processes, while loops use relational structures to avoid infinite loops and program hang-ups. So number 1, linear structure. The linear structure in a flowchart represents the sequential execution of processing steps. It often contains processes that do need evaluation or branching, allowing it to operate independently. However, there are times when it needs the relational or loop structures to achieve the required processing. So naatay makita diri nga example sa linear. So makita nato nga sunod-sunod lang jud siya, wala siya like dili siya pareha sa uban nga magbalik-balik pareha sa looping and sa relational structures. So kuan lang ni siya kaning algorithms bitaw like sunod-sunod lang jud siya nga steps. So naatay linear recursive steps. Executes through complete processes by repeating the steps starting with inputting of values for A and B up to displaying their sum. Take note, however, that the assignment of variables was not repeated. This is because variables cannot be defined more than once. With this, the repetition of parts of the previous processes through a linear sequence helps achieve the requirements of bringing in two sets of data in a single execution. So, based sa ato nakita nga example is, so pumaagi daw sa pagbalik-balik sa mga steps sa linear sequence is, makuha nimo ang duha ka sets nga data sa ika-isa lang bitaw nga pag-process. So, kung naghatag daw kag duha ka sets nga inputs A ug B, so ang imong pag-process daw sa duha is pa sa parehas lang nga way or pamaagi. Tapos sa ika-isa lang and imong gipakita dayon ang result. So, naapod tayo linear in relation to loop structure. Figure 3-3 shows how control can be redirected to the input instruction to avoid rewriting steps. However, this loop construct can cause an infinite loop, leading the system to hang. To fix this, the program execution must be manually stopped or the computer rebooted.
loops are important in flowcharts, but they shouldn't be used with linear constructs alone. So, sa figure 3-3, makita ni mga kung mahimo is ibalik ang control padulong sa input para dili na ibayloan ang mga steps. Tapos kung magsalig man lang gani ka sa loop, nga wala bitaw klaro sa paghunong, subot pasabot ana is padulong jud ka sa kanang walay kahumanan nga loop. Kung mahitabo man gani na, so dakong chance or possibility nga ang imong program is maghang or dili ma-respond. So para malikayan na ang kaning ana is, dapat manual ang atong pag-stop sa program or i-reboot ang computer. So ang kanang loop is, isa po na siya ka-importante sa flowchart kay kana manggong loop is makatabang na siya sa pagbalik-balik sa kaning mga steps if kailangan. Pero dili daw nagamiton ang loop nga walay kauban nga mga structures para dili bitaw pod magka-problema ang sa infinite loop. So number 2 is relational structure. The diamond symbol in flowcharts represents a conditional path. It contains a logical comparison and directs the flow based on whether the outcome is true or false. So, kining relational structure is mo na siya ang akong gihatagan og example kagaina. So, kining makita nato nga kaning picture kaning naay diamond is, ang diamond daw nga symbol sa flowchart is nagpakita daw na sa kaning imong pagdesisyon. So, pareha atong example nako kagaina bitaw nga sa kaning abot sa ulan o kaning hayag. Kaning mura ra kag magdesisyon bitaw ana kung asa ka mulakaw depende sa imong tubag. So relational operators, as previously mentioned, the truth value of comparison or expression can be determined through the use of 6 relational operators as shown in figure 3-5. So naatay makita diri nga equal, less than, greater than, not equal, less than or equal, or greater than or equal. So, ang buot pasabot aning equal is, nag-check ni siya kung ang duha ka values is pareha ba. Kung maingon po ta og kaning less than, nag-check dari kung ang isa ka value is mas gamay ba siya kaysa sa lain. So, kung maingon po ta og greater than, nag-check po dari kung ang isa ka value is mas dako ba siya kaysa sa lain. Kung maingon po ta og kaning not equal, is nag-check dari kung ang duha ka values ba is kaning dili parehas. So kung mayroon po tag less than or equal is nag-check ni dari kung ang duha ba nimo ka value is pareha ba or mas gamay ba sa lain. So kung mayroon po tag greater than or equal, nag-check po dari kung ang duha ka value is pareha ba or mas dako pa ba siya kaysa sa lain. So naa-subtay suggested solution. To find the highest value between A and B, use the greater than sign for the comparison. If A is greater than B, display A. Otherwise, display B. No further tests are needed since equality is not assumed. The control flow merges before proceeding to the next step. So, makita nato diri ang atong gi-input is A and B. So, ang A ba daw is mas greater ba siya kaysa sa B? Kung mas dako daw ang A kaysa sa B is mo display ka sa A. Pero kung dili is dito ka sa B. So we also have nested relational structure. When complex evaluations are required, multiple decision symbols must be used, creating a nested relational structure where decision boxes appear within others in a flowchart. So ang ako lang pasabot ani is kung kinahanglan daw magbuhat og daghan decision sa pag-process is magamit po daw ka og kaning daghan nga decision boxes. So ang resulta daw ani is isa na ni siya ka nested structure. Kung asa makita ang kaning mga decision bitaw, sulod pod sa lain pang mga decision ingana. So murag maghimo daw kang decision sa sulod sa laing decision kani ingana. So, number 3 na atay loop structure. A loop repeats instructions until a specific condition is met, controlled by relational structures that determine whether to continue the loop or move to the next steps. So, ang loop is gi-explain na nako kagaina. So, ibalik na ko ang loop daw is kana bitaw na siyang magbalik-balik bitaw sa buhat hangtod sa kaning maabot na kaning gusto nga kondisyon. Tapos, ang relational structures is mao na siya ang mo desisyon kung magpadayon pa ba ang loop or kaning dili na.
So kana mo na siya ang kaning example sa kaning loop. Kaning magbalik-balik siya if kanang dili pa jud like sakto bitang imuhang condition ing ana. So naa sabtay infinite loop. A flowchart lacking a clear exit point results in an infinite loop because the start symbol isn't paired with return or stop. Without an exit, the loop runs endlessly, requiring breaking the program execution, forcing the OS to end the task, or rebooting the computer to terminate it. So, ang ako lang pagsabot ani is, kung ang imuhadang flowchart is kaning wala siya exit, so ang imuhadang program is magpadayon lang daw nagbalik-balik hangtod sa kaning dili na bitaw siya mohunong. So para malikayan daw ang mga ingani is kinahanglan jud na ang kay klaro nga stop or exit nga mabutang sa imuhang flowchart. So kung naatay infinite loop, naasabtay controlled loop. In a controlled loop, the user can exit by entering the value 777 for A. If A equals 777, the processing stops. Otherwise, the loop repeats the steps, prompting for values again. So, ang ako alang ani is, kung gusto na daw nimo mahunong ang loop is i-input lang daw ang 777 para sa A. Kung makita po daw nimo sa loop nga ang A kay 777 na is diraan na siya mahunong. Kung dili po daw makita na nga number sa A is magpadayon lang daw gihapon siya sa pag-loop o kani mangutan na po daw na siya og kini mga bago nga values. So mao to siya ang akong nasabtan sa kaning kini nga topic. So thank you for watching and listening.